Isang magandang araw sa lahat. May isang comment or suggestion sa isa sa mga videos ko. Sabi niya doon, boss, baka pwede kang gumawa ng isa pang video para mabigyan mo kami ng tips or suggestion kung paano kumuha ng Class 5 at Class 1. Maraming salamat kay Dexter Taganahan. I hope na nabigkas na nasabi ko ng tama, no? Dexter Taganahan, sa iyong suggestion sa akin na gumawa ng isang video. So ito yun, sagot sa request mo, and I hope na ma-discuss ko or makapagbigay ako ng mga tips na kinakailangan kung paano kumuha ng Class 5 muna, no? Kasi ibang scenario din yung Class 1. So yeah, for sure ang madalas nakukuha ng license dito, since nasa tracking tayo, no, yung mga kababayan natin nang galing sa Pilipinas or sa ibang bansa man. Basic requirement is yung license ID card. So dapat dala-dala nyo yun, yung license ID card na hindi expired and at least 2-year-old na siya na lisensya, hindi bago, no? And para mas sure, kuha na rin kayo ng certification from LTO na sa'yo talaga yung lisensya na yun, magpapatunay, no? And once na meron na kayo nun, that's the time na pag nandito na kayo sa Canada, pwede na kayong pumunta sa LTO dito. Sa case namin, MPI ang tawag, Manitoba Public Insurance, dito sa Manitoba. Sa Alberta Registry, ang alam kong tawag doon sa LTO nila. Sa Ontario, nakalimutan ko na eh. Pero yun, so pagpunta nyo ron, may babayaran kayong certain amount para magpa-register kayo, no? Magpa-appointment kayo ng exam, knowledge exam, knowledge test. So dalawang part ang pagkuha ng lisensya dito. Ang unang-una is yung knowledge test and then yung road test. Pero bago kayo ma-register na makapag knowledge test, kailangan yung ipakita na yung mga requirements kagaya ng nabanggit ko na lisensya. And then kayo yung pipili ng araw ng yung examination. But before na mag-take kayo ng exam, kailangan nyo syempre mag-aral, di ba? So sa bawat province, meron silang website na pwede nyong puntahan para makapag-practice kayo. Kailangan yung pag-aralan ang traffic rules and regulation dito sa Canada, no? Dito sa Canada. Meron ding mga applicable na regulation dyan sa atin. Pero mas maganda, punta kayo doon sa website, mag-aral kayo, mag-practice exam kayo doon, meron doon. No? Sa Manitoba, meron doon. Ang knowledge test is 20 to 30 items. Multiple choice, computer-based. No? So, kailangan mag-aral kayo ng mga basic lang na rules and regulation and yung traffic sign and signals kasi lalabas yan sa exam. So, yun lang. Ang tip dun sa knowledge exam is mag-aral. No, kabisaduhin. English siya, walang Tagalog. English siya, 30 items, multiple choice. So, pili kayo ng schedule nyo kung kailan feeling nyo is ready na kayo para i-take yung exam na yun. Then, after passing the knowledge exam,
yun na yung pagkakataon nyo para magpa-schedule ng road test. At dito na yung mas malaking oras ng preparasyon na kakailanganin. Bakit? Dahil yung tayong mga mayroon ng lisensya at experienced driver na dyan sa Pilipinas ng maraming taon, yung driving skills nandyan yan. Pero yung mga kinagawian natin, driving habits natin dyan sa Pilipinas, hindi applicable dito. So lahat ng natutunan natin dyan na habit natin, kalimutan muna natin yon, panandalian. Dahil kailangan nating ipasa yung road test dito. Dahil merong malaking pagkakaiba the way na mag-drive at ang mga rules dito sa Canada compared sa Pilipinas. One example is dito maraming stop sign. Diyan sa atin, meron din yata mangilan-ngilan, no, diyan sa Manila. Pero dito may mga stop signs at you are expected ng mga ibang drivers na susundin yan. Lalong-lalo na sa araw at oras ng yung road test. No? So, may mga stop sign. Kailangan mong pag-aralan na mag-full stop sa bawat stop sign bago ka mag-proceed. No? Kailangan mo ng maraming experience at driving hours bago mo i-take ang road test kung gusto mong isang take lang. Kasi kailangan mong ma-experience, kailangan ma-embed sa'yo, sa isip mo, sa puso mo, yung kung paano i-follow at gawin, i-execute yung the way na mag-drive ang mga Canadians. Kasi yun ang i-expect sa'yo ng examiner mo sa araw ng road test mo. No? So isa yan sa mga pagkakaiba, yung mga maraming stop sign at kailangan mong i-follow yon. No? Kailangan mo mag-full stop. Hindi pwedeng nagro-roll ka. Hindi komo walang sasakyan, hindi ka na mag-stop. Kailangan mag-stop. Isa yan. And then, isang pinaka nakikita kong malaki ring pagkakaiba is yung pagsunod sa speed limit. Speed limit dito, kailangan sumunod ka. Kapag sinabing 60 zone, kailangan sa road test mo, hindi ka lalampas ng 60 at hindi rin pwedeng babagal ka ng sobra. Dahil magkakaroon ka ng minus point. Sa Manitoba, meron ka lang maximum 10 points na minor violation. Once you reach the 10 points, you failed. And then, one critical error lang. So, kapag nakakommit ka ng critical error, like hindi ka nag-stop sa stop sign, nag-overspeeding ka, hindi ka nag-yield, maraming instances na kahit nga sobrang bagal mo, pwede nilang i-consider yon na critical error. No? So, napaka-importante ang magkaroon kayo ng driving hours, makapagmaneho kayo ng mga ilang araw bago nyo i-take ang road testing nyo para successful ng one try lang may pasa nyo. Hindi naman masamang bumagsak pero panibagong bayad na naman yun. No? And yung mga minor na violation like hindi kayo tumitingin sa side mirror kapag mag-change lane kayo or while driving, parang ganyan ka lang, straight ka lang na ganyan, bibigyan ka ng minus points ng examiner niya. Hindi ka nag-signal ng left or right kapag ka magle-left ka or magra-right ka or mag-change lane ka, minus points din yan. Hindi ka nag-shoulder check. Kailangan OA ka ha? Pag nag-shoulder check ka, like gaganyan ka talaga.
ipapakita mo, OA ka sa examiner na ginagawa mo yon. Kasi pag ganun-ganun lang, baka mamaya hindi niya mapansin yon. And then, maminusan ka niya na naman. So, nag-accumulate yung mga minus mo. Tandaan, 10 points lang yon. Ewan ko sa ibang province kung ilang points. So, napaka-importante ninyo. Yung distance mo sa sinusundan mo, importante din yan. If you're following too close, it might be a critical error and then you failed right away. Di ba? Kailangan mo mag-stop sa school bus kapag lumabas na yung pakpak niya. Sabi niya stop at nag-iilaw-ilaw na siya. Kahit nandun ka sa harapan niya, nasa kabilang lane ka, pag ganyan, you need to stop and wait for the bus stop na itupi niya yung kanyang stop sign and yung mga ilaw niya. Sa mga emergency vehicle, kailangan you safely go to your right side kapag safe. Make it sure that it's safe, then you stop. Kapag binaliwala mo yan during your road test at merong emergency vehicle, police car man yan, ambulansya, police, at kung ano-ano pa, then you fail. Kapag hesitant ka na tumawid sa isang isang road na kailangan pumunta sa kabila na mayroong island na may space kailangan mong tumawid, magle-left ka, and you are hesitant kahit nakita mo na malayo pa yung sasakyan, hesitant kang tumawid, then pwede ka nilang sabing minor lang yon, but most of the time, kapag masyadong matagal and they think na hesitant ka at natataranta ka, they will consider it as a critical error, then you fail. Ano pa ba? School zone. Ayan, isa pa yan. Sa school zone, mga playground, minsan sa hospital, and other areas na crowded, mas mababa ang speed limit. 30 km per hour. So, kapag nag-exceed ka dyan, you fail right away. Yung lighted pedestrian, kasi dito meron yung ina-activate ang pedestrian na pag nag-ilaw-ilaw yun sa taas. No? Kalimutan ko tawag doon, pero I think it's a lighted pedestrian. Kailangan mag-stop ka because may tatawid. So, kailangan mag-stop ka. And during the parallel parking, no? Kapag magbabak ka na, kailangan mong i-check ang harap, ang side mirror, left and right, shoulder check, left and right, and then babaliin mo ang katawan mo, titignan mo yung likuran mo before ka mag-start na mag-back up for parallel parking. Kapag hindi mo ginawa yun, makakakuha ka dun ng mga minor violation at maiipon yon, makakuha ka doon ng 2 points, malaking bagay na yon. So dito sa Manitoba, inuuna ang parallel parking. So pag nakakuha ka na ng ilang violation doon, then pupunta kayo sa road, kukunti na lang yung leeway mo, diba? 10 points lang. Pag na-reach mo yung 10 points, fail. Ano pa ba ang pwede kong maisip? So, yun yung mga bagay-bagay. At for sure, maraming mag-a-advise sa atin, sa mga kaibigan natin, kakilala natin dito, kamag-anak natin, mga kapwa natin truck driver din na nag-undergo na ng exam. Marami kayong tips na makukuha. Ilan lang to sa mga naaalala ko itong sinasabi ko. Pero ang pino-point out ko rito is kailangan magkaroon kayo ng driving hours, driving experience sa kalsada ng Canada. Ako, sa first take ko, I failed. Dahil hindi ako, tinuro sa akin, kailangan mo mag-establish, then tsaka ka magle-left turn kapag peak. Sabi ko, okay, wala akong driving hours nung nag-take ako ng class 5 ko na una. And I failed dun sa unang attempt ko. Dahil
nasa isip ko na kailangan kong mag-establish pero hindi ko ginawa. Alam ko na magle-left ako pero I need to show sa ibang drivers na magle-left ako. So, kailangan kong mag-establish dun sa, dahil green siya, dito kasi sa atin mahuhuli ka eh. Dito kasi kapag magle-left ka sa parehas na green, incoming, tsaka yung sa way mo, kailangan na mag-establish ka, ang tawag doon. Pupunta ka, ibablock mo yung first lane sa pagganito. Yung sa crossing mo, sa intersection, kailangan i-block mo yung part ng lane. Mahirap explain. Basta kailangan mo mag-proceed. Lampasan mo ng konti yung pedestrian. Kasi sa bawat intersection, merong pedestrian dyan. Most of the time. Kailangan nandun ka. Ipakita mo dun sa kabilang lane na mag-go-go na you will turn left. You are signaling and you will turn left. And then, kapag busy street yan, siyempre maraming sasakyan, hindi ka maka-left. Pag nag-yellow na yan, be ready to turn left. Sa Pilipinas, kapag nag-left ka sa yellow at nandun ka, patay ka na, huli ka na. Yari ka na. 500 ka na. Or 1,000 minsan. Ayaw mo. Hindi ko naman sinasabing lahat, pero nangyayari yan. So dito, hindi. Okay lang yun. Na pag yellow, even red na nga yan eh. Kapag naka-establish ka, kailangan you proceed. But you need to be alert na pag nag-yellow na yan, prepare to move slowly until nakita mo na yung incoming traffic is nag-slow down and then you proceed safely sa pinaka left side, far left, kung nasa pinaka left ka ng lane, no? Tuturo yan sa inyo. So yun yung mga ibang tips na pwede kong i-share na na-experience ko din. I think marami pang iba, lalo pag winter driving, meron kang mga kailangan i-consider. Pero yun lang, yung pag-establish sa gitna para magta-turn left, yung speed limit, napaka-importante. Sa tingin ko, maraming nag-fail dyan sa speed limit. Kasi kapag dito is you're driving too slow, it might be a minor violation. Pero kapag mahigpit yung examiner mo, they might consider it as a critical error. Kasi, like for example, it's a 60 zone and you're driving 40. You're impeding the traffic. Ang mangyayari niyan, dahil ang mga Canadian is palaging nagmamadali, they will overtake you na nagagalit, mabibwisit sila, and it might cause accident, diba? And you impede the traffic. So, pwede i-consider na examiner yan kung mahigpit na critical error yon pag masyado kang mabagal. And then, pag lumampas ka naman sa speed limit, matik yan. Na-fail yan. Lalo kung pag ang speedometer mo is digital, ang examiner palaging nakatingin yan dun sa speed limit mo. And habang nag-road test ka, huwag mo isipin yung examiner mo, pabayaan mo lang siya dyan. Sometimes, pag nagsulat yan, huwag ka mag-intimidate. Kasi kailangan niyang i-document yung mga errors mo. Kasi kailangan i-justify kung saan kanya binigyan ng error. Hindi pwedeng sabi-sabi lang. Kailangan i-document niya na nag-error ka dito, hindi ka nag signal, hindi ka nag-shoulder check sa street na to, sa part na to. So, kailangan niya isulat yan. Huwag mo lang siyang pansinin. Hanggat hindi kanya pinapatigil or sinabi niya na balik na tayo sa pabayaan mo lang siya dyan. Just focus sa task at hand na kailangan mag-drive ka ng maayos, follow mo lahat ng rules and regulations, and you do it safely. At be confident. Kailangan, huwag kang masyadong kabahan. Kasi yung kaba, sabi nila, huwag kang kakabahan. Imposible hindi ka kakabahan. Kakabahan ka talaga. Diba? Kahit ano pa yung exam na kinukuha mo, kakabahan at kakabahan ka, lalo niya sa road test. So, huwag masyadong maging confident dahil matagal na tayo nagdadrive sa Pilipinas. Ang akala natin pagdating dito, by talking to someone about the rules and regulation and how they
drive here is ang tingin natin is kaya na natin. No. You need experience driving sa kalsada ng Canada, kung saan mang city, province kayo nandoon. You drive every day, no? Pwede mo namang gamitin yung lisensya mo ng Pilipinas dito ng up to 3 months. So, pwede ka magpasama dun sa kamag-anak mo. And one more thing, bago matapos, I would highly recommend and suggest as well na kapag ready ka nang mag-road test at nakapag-practice ka na, you mag-avail ka ng driving instructor for 1 hour. Babayaran mo lang siya ng 1 hour for you to assess kung talagang ready ka na ba, prepared ka na ba para i-take ang road test. Maraming Pilipino na instructor dito sa mga driving school. Uupahan mo siya, yung kotse niya, tsaka yung oras niya for 1 hour for a certain amount para i-assess kung ready ka na ba, kung meron bang kailangan pang i-polish sa pagdadrive mo before you take the road test. And you can even use yung kotse ng instructor mo para sa road test mo, kasama na doon. Suggestion ko rin to at recommendation kasi remember, magdadrive ka sa live traffic na, kasama mo yung examiner. Kaya yung mga driving school car, merong may mga signages na malalaman ng mga ibang road users na nagpa-practice ka or nagro-road test ka. Kasi kapag private car ang ginamit mo, well, yung mga ibang gumagamit ng kalsada, they think na you're just driving. You are a driver na pero hindi nila alam na may instructor kang katabi at i-gradean ka. And hindi ka nila bibigyan ng leeway or ng kahit papanong consideration sa kalsada. Kasi akala nila driver ka na rin sa kalsada. So isang magandang path din na gawin nyo yun na umupa kayo ng instructor ng driving para i-polish yung driving skill nyo at yun na rin ang gamitin yung car sa road testing nyo. So yun lang ang aking mga naiisip. And kung meron kayong sa mga ibang nanonood or suggestion, pwede nyo i-comment, suggest para mabasa at makita ng ating mga kapatid na nagnanais na kumuha ng lisensya Class 5 muna dito sa Canada. At yun lang and good luck. Hopefully pag nag-road test kayo is pasado ka agad one time. So magandang araw po muli. Maraming salamat.